Yukinori Uguni, ang former IBF Super Bantamweight Champion na makakalaban ng angas ng Pinas na si Jandriel Casimero, nag-angas na, desperado na wasaki ng Quadralas. Uguni, may binaging pasilip sa kanyang nakaraan na sparring. WBA Bantamweight World Champion na si Takuma Inoue, ang kapatid ng Unified World Champion na si Naoya Inoue, minaliit na kaagad ang ating kaubayan na si Jerwin Ancas. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero baka pwede niyo po muna akong mabigyan dyan ng like, pag-subscribe at pag-hit na rin sa bell button. Maraming salamat po. Hindi na aabutin pa ng isang buwan ng paghintay para sa muling pagbabalik sa ibabaw ng lona ni Casimero. Pangatlong pagkakataon nito ni Casimero na lalaban sa Super Bantamweight Division. At unang laban at dayo ito ni Casimero sa bansang Japan. Kaya naman, kapanapanabi kung ano ang magiging reaksyon ng mga Hapones na mismong baluarte mismo nila na laban ang matagal na naghamon sa pambato nila na si Naoya Inoue. Pero alam niyo ba mga kwento na may eksklusibong interview si Uguni at ibinunyag niya na sa ngayon ay talagang desperado siya na talunin itong si Casimero. At ayon sa kanya, ang kalabanin si Casimero ay may tuturing na isang high risk at high reward. Para kay Uguni, ang kalabanin si Casimero ay maihalin tulad dito sa nakarang laban niya sa isang world title fight na napanalunan niya kontra yan sa taga Dominican Republic na si Jonathan Guzman. Ganito para kay Uguni ang status ni Casimero na tila ba world champion na sa Super Bantamweight kung ituturing ni Uguni si Casimero. Sa ngayon mga kwento ay papasilip ko sa inyo ang nakarang sparring ni Uguni. Pagmasdan yung mga kwento kung paano siniset up ni Uguni ang kanyang mga body shots sa mas mababa o maliit na kalaban. Mga kwento, nasa link po mga kwento ang mas mahaba-habang sparring ni Uguni. I-click nyo lang po mga kwento para mapanood nyo ang nasabing video. Samantala, iginiit ni World Boxing Association Bantamweight Champion na si Takuma Inoue na siya ang superior fighter sa head-to-head na pag-aambing kay Filipino challenger Jerwin Ancas. Ang dalawa ay magumpugan sa Ryogoku Kokugikan sa Japan na may kapasidad na 11,000 seaters arena sa Tokyo. At ngayong November 15 na yan, gagawin ni Inoue ang unang depensa niya sa WBA 118 pounds na trono na kanyang napanalunan noong Abril. At ayon kay Takuma, talagang mas mahusay siya kaysa kay Ancas, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin ay ang kanyang bilis, diskarte sa laban, tibay at syempre sa stamina. Sa ngayon ay may kartada itong si Inoue na 18 wins, 1 loss at may 4 na knockouts. Noon ay tila ba bagyang pinapaboran si Inoue na tanggihan ng mga hamon ni Ancas noong naghari pa bilang International Boxing Federation Super Flyweight King itong si Ancas mula sa taong 2016 hanggang 2022. Nagpaparada naman itong si Ancas ngayon ng kartadang 34 wins, 3 losses, 2 draws at meron siyang 23 knockouts. Si Ancas ngayon mga kwento ay masigasig na nagsanay sa Las Vegas at tutungtong sa Japan sa unang bahagi ng Nobyembre upang masanay sa mga lokal na kondisyon at klima. Dagdag pa ni Takuma, talagang sobrang prangka at sinabi niya na nasasabik na siyang magipagbasaga ng mukha kay Ancas. Tatangkain naman ni Ancas na wakasan ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy boxers sa mga world title fights nitong nakaraang ilang buwan at pati na rin sa pagbangon muli sa dangal ng mga mandirigmang mga Pinoy na pinaluhod ng mga mandirigmang mga Hapones sa Japan. Mga kakwento. Tatlong mga mandirigmang Pinoy ang lulusob sa baluarte ng mga sakang. Uunahan ni Casimero, sundan ni Ancas, at sa huli ay si Marlon Tapales kontra yan kay Naoya Inoue. Tatlong mga magigiting ng mga kabalyero ang muling magpapasa ng bandila ng mga Pilipino sa buong mundo. Kaya sana mga kwento, huwag nating kalimutan na suportahan natin sila dahil dangal ko, dangal nyo, dangal nating lahat ang bitbit nila. Kaya laban lang mga noyping mga mandirigma. 잠깐만.
Magtuo ka, Win. Magtuo ka. Siya pa pala. Yeah. Yeah. Ah? Yeah. Ah? Di, pag ikaw gapon. Alam nyo, At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po kung mabigyan dyan ng like. At syempre, bago tayo magtatapos sa mga kwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Richman Escudero, kay kakwentong Leo Galvez, kay kakwentong Charlie Lumuhang, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.